And welcome back to Rob Spider TV, guys. So ito na po yung hinihintay ng lahat, no? So yung V42 versus F1 test fights natin, guys. 3 days conditioning at yung gagambang gamit natin is mga local lang po, no? Galing Pinamungahan. And ito na po sila, guys, no? So sa 3 days conditioning ko, yun pa rin yung dati na yung padumi natin, then pakain, tapos tubig, then load, then boxer. So ito po, guys, is 3 days. Once again, ito po yung mga lakad ng ating mga 3 days condition, 3 days na spiders, and 3 days pointing, guys. Walang pre-con to, diretso 3 days load. May ibang mga derby size yung forma, yung iba is regular size lang, guys, no? So kasi yung mga nag-PPM gusto nila makita yung 42, no, kung paano umaway yung gagamba. And sa F1 naman is chine-check ko yung bagong pain reliever, guys. So once again, guys, wag nyong kalimutan, no, na yung gagamba natin is hindi siya gagalaw ng maayos pag kulang sa tubig at kain. Yung nagpapaayos ng kanilang galaw is yung pagkain talaga. Additional na yung load para maging mas robotic yung lakad nila, no, dahil sa steroids. And syempre magsa-starve sila dahil sa antibacterial. And sa ibang mga sangkap na mga vitamins, tumutulong din sa gagamba, guys, para maging malakas siya. So sa mga nagtatanong dyan sa paggawa ng load, mag-message lang po kayo. May mga konting tips ako pero hindi lahat, no. And itong video na to, guys, is tungkol pa rin sa makikita natin yung conditioning ng ating gagamba, no. So maganda talaga yung lakad ng ating gagamba kapag sila na may maintain sa dumi, kain, tubig. So ito na po sila, guys, yung mga candidate natin for test fight, no. So 2 araw ko po to fight na to. So ito na po yung mga lakad nila, medyo robotic na. Di pa natin alam kung matatapang ba to kasi hindi to dumaan ng boxer, load lang po ito. So ito na, guys, no. So medyo makikita natin yung mga malaking tiyan sila. So, ito po, ito tumakbo. So yan ang mga sinasabi ko sa iba, guys, na may ibang gagamba, isang one hit lang may solid na tama. Syempre tatakbo talaga yan, hindi siya arangkada, no. One hit lang, unscratch yun. So ito na naman po ang dalawa. Check nyo na po yung fights nila. And once again, guys, wag kayong umasa sa load lang po talaga, guys, no. Kasi and yung pagbaboxer natin importante talaga. Ito sila, hindi to dumaan ng boxer, guys. So conditioning lang po to, wala tong boxer, no. Hindi po ito selection. So as makikita nyo, maganda talaga lakad ng gagamba kapag sakto sa kain. Sa mga nagtatanong dyan, no, sa conditioning tips natin, libre po ako magbigay ng conditioning ng gagamba. Kahit hindi kayo bibili ng load ko, magtuturo pa rin ako. Yan sila dalawa, maglalaban yan mamaya. Pero kung makikita nyo, guys, parang nag-engine brake yung isa, guys, no? Tingnan mo, hindi lumalaban, guys. Pero biglang lalaban yan, bigla. Kaya nga, nag-check pa ako ng ng mga galaw nila. Yan, no? Tingnan mo, hindi pa lumaban yung isa. At ngayon, lalaban na yan. So sana magustuhan niyo yung mga conditioning tips ko, guys, no. Especially sa mga newbies natin dyan, wag kayong magpapaloko dyan, ha. Yung isa medyo ayun na mag-alaban. So may mas marami pa tayong fights ngayon, guys, kasi isang full video to, hindi ko na yung second batch sa test load sinali ko na dito, no. So
huwag kayo muna umalis, tapusin nyo muna itong video to kasi may matutunan din kayo mamaya-maya sa ibang videos. So guys, tungkol naman din sa gagamba, sa mga nagtatanong, no? Tandaan nyo yung taste buds ng ating gagamba at sense of smell daw nila is nasa tip ng kanilang daliri. So, sa mga nakapanood sa ibang vlog ko kung paano magpakain ng gagamba, mas okay na idaan nyo muna sa tip ng legs nila para hindi sila bigla, no? So ito parang upside down yung video, pasensya na kayo guys, hindi ko na-edit pala to. So ito po yung laban ng ating V42 and F1 guys, no? Same lang sila ng score guys, pero hindi ko na sasabihin kung saan ng F2 and F1 and V42 dyan. Basta nakita ko guys na laban pa rin yung gagamba kasi yung load is may antibacterial din, no? So, siyempre kakagat ng gagamba natin. And i-check ko sila, gagamitin ko sila sa derby ngayong basta nasa next week siguro gagamitin ko sila, no? So ito, naulo na yung isa guys. So paswertihan din tong gagamba minsan guys, no? Kung maunahan yung gagamba mo kahit gaano ka preparado, ganun talaga, may panalo at talo guys. Ito, nauluhan yung isa. Shout out din pala ako dyan sa mga taga Surigao, no? Surigao, CDO, Dumaguete, Ormo. Shout out pala ako dyan. Nakalimutan ko mag shout out sa last vlog ko guys. So ito ngayon, ini-enjoy ko pa rin yung pagsasabong guys sa bahay na lang, hindi na lumalabas. So ito guys, itong tigre na to is medyo sobrang robotic din yung galaw, no? Pero kaya nga minsan makikita natin na pagtalo-talo talaga. Mabilis din silang kumilos sa load na to ngayon kasi pinataasan ko yung nila, ibang sangkap, no? Shout out pala ko sa partner ko dyan sa Bacolod, Richie Galios, shout out sa iyo. So yun, kung nakikita nyo, grabe yung sugat nung sa kabila, lumabas yung sito. Itong isa din, grabe yung sugat. So as makikita nyo guys, ito po yung derby size and yung hack fight size guys, no? Mataas kontra mababa pero malaki yung katawan. Yung kadalasan natin makikita guys, kawawa talaga yung maliit yung tiyan. Pag natamaan guys, diretso talaga, shoot to kill talaga yan. Pero kung same sila ng size sa katawan, di pa natin alam yan. Pag malaki kate, lugi talaga yung maliit na katawan. Kaya ina-adjust ko din yung katawan, lalo na pag derby. Kailangan may katawan talaga yung gagamba mo, kasi pag nagkagatan sila, kawawa talaga yung maliit yung katawan, eh. Yan ang mga tips ko lang guys, ha, sa mga newbies. Yan, nag-cardiac arrest na siya. Cardiac arrest na, yung isa buhay pa yung hakpite natin. So parang ito na yung second batch ng ating V42 and F1 guys, no? And sa next load ko na gagawin, wala na tayong version or Formula 1, babalik na lang ako sa isang name kasi nagtatanong sila kung ano to ganyan. So buti na yung isa na lang yung name ng load mo, mas okay pa yun. Pero always pa rin yung nag-upgrade tayo kasi naghahanap tayo ng mas maganda as always, no? And napaka-local ng gagamba pero maganda yung niya, postura, no? So once again guys, ito po yung second batch ng ating V42 and F1 na load.
So as makikita nyo guys, napakalaki ng tiyan nito. Ayan. Pangit. Pero maganda yung conditioning. So kung makikita itong first bit natin guys, no? Parang ito yung nahulog na yung isa. Pero mag-try siyang babalik. Pero patay pa rin siya. Yan pa rin. Sana ma-enjoy yung mga vlog ko guys. And sa mga gustong sumubok ng ating load, PM lang kayo. Kasi ngayong March parang babalik na din ako sa barko, no? So once again, sa mga gustong lumaban ng derby dyan, siguruhin nyo yung mga materials nyo na qualified siya para derby size. Kasi pag papasok kayo sa derby tapos alanganin yung material nyo, wala, kawawa kayo guys. Tsaka sa mga gustong mag-practice ng load, so syempre dadaan din kayo sa ganito guys, no? Ako nga, lagi ako nagte-test fight, tinitingnan ko pa rin eh. So, and sa mga, may isang user ako dyan na nag-chat, bakit tumakbo. So ito, gaya nito guys, pakita ko sa inyo, 3 days na to na kondisyon, di dumaan ng boxer. So hindi natin alam kung ito'y kakagat o anong laro niya. So ito, kahit anong pilit mo guys, ayaw talaga niyang lumaban. Pero ang ganda niyang kanyang kulay, no? Pero ito nga sabi ko sa'yo, dadaan sa selection niya yan. So, while nag-screening kayo sa mga maraming gagamba, makikita nyo kung aaway ba yun o hindi. Titingnan nyo. Yung isa aggressive, pero itong isa ayaw niyang lumaban. Kahit 3 days loaded yan, ayaw pa rin talaga niya. Pinipilit ko pero ayaw eh. So yan guys is candidate for reject, no? So pag nakita natin guys na medyo maluwag yung kanyang grip, so wag na lang natin ipilit ilaban kasi matatalo lang din kayo, di ba? So yan ang mga tips ko for newbies, no? I-screen nyo yung mga screening nyo yung gagamba nyo. Pag nakita nyo medyo maluwag yung gagamba nyo sa boxer, so wag nyo nang ipilit para hindi kayo matalo. Yan, parang pinipilit lang talaga ng isa. Ayaw talaga. So next tayo guys, ito yung black mamba natin, no? Para siyang medyo sticky pa ng konti. Kasi nagmamadali tayo eh. Ay, hindi pala. Pangit lang talaga yung lakad niya. Hindi kasi ito selection guys. Ano talaga to? Parang sobra sa gira, no? So yung isa mas okay siya. Sticky pa rin. Pero hindi yan overdose. Sticky lang talaga pag lalo na hindi pa lagpas ng 1 oras, no? So once again guys, ulitin ko, no? Proper conditioning nyo lang na consistent yung kain ng ating gagamba, tubig, para healthy talaga yung ating gagamba. Manalo matalo, lalaban yan. And with your proper screening, no, para ma-select nyo yung panlaban nyo. Ang bilis tumakbo ng isa. Ayan, nasira na yung dibdib. So hinihintay ko yung isang video na may matutunan kayo guys. Parang ito na yun. So ang ganda, di ba? Ang ganda ng conditioning, hindi yung gagamba. Napaka-robotic ng gagamba nito. And yung isa, yung kalaban. So ito yung kalaban niya guys. Magkakulay lang sila. So ito po yung tingnan nyo, naka-stop yung isa. So syempre yung hindi gumagalaw na nasa stick, mas pabor yun. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nga yung galamay ng ating gagamba is nasa tip ng kaniyang paa, yung senses niya. So pag tumatakbo yung gagamba mo, tapos yung kalaban is
naka-stop lang sa stick. So mas pabor yun sa kanya kasi nga alam niya siya yung nakasense ng vibration na papunta yung kalaban. So mas alam niya na may kalaban papunta. Iba yung sa tumatakbo. Yung tumatakbo, hindi niya alam kung may kalaban sa harap eh. So mauunahan talaga pag maunahan yung gagamba mo kapag naka-steady lang yung gagamba ng kabila, no? Mamaya may replay yan. Papakita ko sa inyo kung paano yung reflex ng natutulog na gagamba o nakaabang. Abang pala yung term dyan. So panalo talaga yung nakaabang, no? Kasi siya yung may mas alam na may kalaban papunta eh. Because yung sense of vibration na nasa legs. So habang tumatakbo yung gagamba mo, hindi niya mararamdaman na may kalaban yung papunta. Yan lang ang ano guys ha. Yun ang nakita kong idea dyan. Yan sinishare ko sa newbie. Huwag niyong hayaan na tatakbo yung gagamba nyo tapos yung kabila is nakaabang. Dapat tingnan nyo yun nung sabay talaga silang dawa para patas. Kasi may ibang tulisan din eh. Siyempre, ito si Tiger nangangagat pa ng stick. Siyempre yung kalaban mo may mga tulisan na dyan. Siyempre, hanap sila ng paraan na magiging abang talaga yung gagamba nila para swak pak yung gagamba mo guys, no? So mamaya may replay yun. Ito hindi pa ito. So once again guys, ito po yung V42 and F1 load, no? Test fights ko for 3 days. Ordinary spiders ito mga local guys. Pero dumaan din to sa ating conditioning. Sana magustuhan nyo yung mga vids ko guys, kahit ganito lang. And sa mga nasa bahay dyan na nanonood, salamat sa mga supporta nyo din. Huwag nyo kalimutan i-share yung ating mga vids guys. Pero lang ito na yung last fight siguro guys. I guess ito yung last fight, no? Huwag nyo kalimutan talaga yung guys, yung conditioning na tinuro ko sa inyo, yung proper na pagkain at painom ng tubig. Napaka-importante yan bago ka mag-load, no? Para mas magiging maganda yung formada ng yung gagamba. Ayan. Lalaban talaga yan guys, lalo na pag may nakikita kang potential sa mga na-screen mong gagamba. So once again guys, ito yung V42 and F1 guys ha. Huwag niyong kalimutan. So baka magtitimpla ako by next week. Kasi mas mabilis tong naubos eh. Itong 42 na to. Eh wag mo na kayong umalis guys. Ipapa-replay ko yung nakaabang na gagamba para makikita nyong lagi nauunahan yung tumatakbo sa nakaabang. Ito na yun guys. So as you can see the slow mo guys, no? Yung gagamba natin nasa right side is nakaabang yan. So habang tumatakbo yung gagamba mo, nasisense na yung kanyang vibration yan. So mas alam niya talaga na yan kalaban na. Yan. Parehas 3 days condition yan, pero kaya nga mag-ingat kayo sa bitaw, lalo na pagtulisan yung kalaban nyo guys, no? Kunin nyo yung gagamba nyo kapag nakaabang yung kanyang gagamba, o sabihin nyo yung sa sentensyador na sana kunin o i-block lang, kasi kawawa yung gagamba mong kinondisyon tapos nakaabang ng yung kabila. So ito na walang slow mo. So ganyan yung mangyayari guys. So once again guys, this is Rob Spider TV. Sana marami kayong natutunan sa video to. Masyadong mahaba guys, kasi para isang video na lang, dapat dalawa to hinati ko. Shout out pala ako kay Mr. Reggie Galios, Mr. Joel Insert sa pitak ko. Siya yung top 1 siguro. Pitak maker sa Cebu, no? Para sa
And sa ibang mga pitak makers dyan, once again, this is Rob Spider TV. I hope you enjoy my video. Thank you and God bless.